Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Andito na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Ngunit bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po magbigay ng update tungkol sa Katden. Mr. Alden Richard at ang kanyang pamilya nag-celebrate ng 40 days ng kanyang lolo. Ngayong araw nga po, nag-post ang isa sa pamilya ni Mr. Alden Richard para ipagdiwang ang 40 days death ng kanyang lolo. Habang si Miss Catherine Bernardo, ngayong araw naman po is tahimik, samantalang kahapon nga po, isinapubliko na po na isa siya sa magiging judges sa Pinoy Got Talent. Samantala, mainit na pinag-uusapan ngayon po sa social media, Maton movie, may laban ba sa Katden movie? Ikinatutuwa rin ng mga kapamilya na ang pelikulang Hello, Love Again ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards ay namamayagpag pa rin sa streaming ng platform. 9 consecutive days ng number 1 sa Netflix Philippines ang reunion movie ng Katden mula noong February 14, Friday hanggang ngayon February 22, Saturday. Tanong ng mga karamihan, ilang araw pa kaya sa top spot ang Hello, Love Again? Sa February 27, Thursday ay mag-stream na sa Netflix ang pelikulang Social Climbers ni na Miss Maris Racal at Mr. Anthony Chinengs. Ipapaubaya na kaya ng Katden fandom ang first place sa Maton? Sa March 12 naman, nakatakda sa Netflix streaming ang pelikulang Guilty Pleasure ni Lobby Poo, kung saan may bad exposure at ang dalawang lead actor dito na sina James Blake at Gian de Guzman. Top 10 movies in the Philippines today sa Netflix, February 22, 2025. Number 1 nga po ang Hello, Love Again. Number 2, Super Maria Bros. Movies. Number 3, Dominion of Darkness. Number 4, Sumala. At number 5, The Most Beautiful Girl in the World. At syempre may number 6, Brightburn. Number 7, Don't Look Back, I Know Your Origin. Number 8 naman po ang Balota. Number 9, Legion. Number 10, Escape from Alcatraz. Isang araw lamang, February 18, 2025, Martes na parehong number 1 sa Netflix Philippines ang pelikulang Hello, Love Again at ang TV series na Incognito. Sa talan nga po ng top 10 TV show ng Netflix Philippines, number 1 ang comedy special ni Alex Calleja na tamang panahon for 9 consecutive days from February 9 to 17. During that time ay pumangalawa ang Incognito ni na Mr. Daniel Padilla, Miss Maris Racal, Anthony Gineng at iba pa. No February 19 nga po, Merciless, hanggang ngayon, February 22, Saturday, ay number 1 TV show ang Decorous na American Murder Gabby Petito. Pangalawa ang Incognito mula noong February 19 hanggang 21. At ang for the first time ay bumaba sa third place ngayong Saturday. At nasa second place today ang political drama ni Robert D. De Niro na Zero Day. Ang logline ng Zero Day, Power of Line, Plane Crasher, Thousand Death, at ang message, This Will Be Happen Again. Avid Nation Cause, Can a Former President Uncover the Truth? Babalik kaya sa top spot ang Incognito? May araw kaya na kapwa number 1 na ang Incognito at Social Climbers na parehong tampok na ang Maton. Di na nga po gaanong ma-action ngayon ang Incognito. May kanyang kwento na ang mga pangunahing karakter. Madamdami ng kwento ni Baron Gessler na gusto magpakaama sa kanyang anak. Interesting din ang kwento ni Mr. Daniel Padilla na itinuloy ang paghahanap sa kanyang kapatid sa tulong ni na Richard Gutierrez at Kyla Estrada at napasok nila ang puta na namatay na si Timor na ginampanan ni Art Acona. Wala nga pong kaabog-abog na pinatay na lang doon si Ryan Eigenman. Akala ko pa naman magtatagal siya at mangunguna sa mga kontrabida. Ayon, basta nalang binaril ni Richard, namatay na. At syempre, kuwela naman ang mga eksena ni na Anthony Ginengs at Miss Maris Racal na ang dami nagko-comment na ang lakas talaga ng chemistry nilang dalawa. Madrama rin ang kwento ni Kyla na hindi pa rin nakakamugon sa pagpanaw na kanyang kasintahan na ginampanan ni Victor Silayan. Kaabang-abang din kung ano ang kahihitnatnan ni Mr. Richard Gutierrez na ramdam na ang sakit na namana sa kanyang ina. May kanya-kanya talaga silang kwento, kaya hindi masasabing kay Daniel o kay Richard umiikot ang kwento ng Incognito. Samantala mukhang hindi pa matitinag sa number 1 slot ang Hello, Love Again dahil ang dami naman kasi talagang natutuwang panoorin ulit ito. Pero tignan natin kung kaya ito ilaglag sa pagpasok ng Social Climbers ng Maton Love Team. Ito nga po Martes, February
25, streaming na rin sa Netflix PH ang pelikulang Venom, The Last Dance. Sa VIU naman ay nananatiling top trending ang How to Spot a Red Flag ni na Mr. Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Napapanood na rin ito sa Kapamilya Channel. At syempre, abangan din natin ang murder mystery series na slay na kapusi star na sina Julie Ann San Jose, Isabel Ortiga, Gabby Garcia, Mike Quintos at Derek Monasterio. Nasa cast din sina Phenomenal Baranda, Bernard Palanca, Tina Paner, Matet De Leon, James Blanco, Royce Cabrera, Joy Ortega, Simon Ibarra, at Chake Dayfrost under the brilliant direction of Rod Marmul and Jules Catanyag. Ito nga po ang first ever VIU original with Jamie 7 ang tagline Secret Lies, Alibius You Who Can You Trust. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Mavi Legaspi, pasok na nga po na host sa PBB. Ipinakilala nga po sa Showtime kahapon ang kapuso royal tropa ni Kuya na si Mavi Legaspi pala ito. Nag-judge si Mavi sa Sexy Babe kasama sina Max Culin at Chef Philomena at binati siya ni ng Vice Ganda na marching bahagi nitong sikat na reality show. I'm very excited actually na makilala yung mga bagong housemates na taga Sparkle of course at Star Magic. At syempre, just to be part of yung pinakasikat na bahay sa bansa, syempre, ang bahay ni Kuya. I've been watching it since when I was kid. Bata pa lang ako, nanonood na ako ng PPP. And now, to be the one of the hosts together with Miss Gabby, Miss Kim, dapat Ate Kim pala, Kuya Ensyong, Kuya Ruby, at Miss Melay, and of course, Bianca Gonzalez. I'm very excited. And of course, the PBB Collab Edition, March 9 na yan, pahayag na po ni Mr. Mavi Legaspi. Panibagong challenge ito kay Mavi na ang buong akala namin ay wala nang ibibigay na show ang GMA7 pagkatapos niya mag-host sa Tahanang Pinakamasaya. Siyempre, medyo may kaba. Pero I'm very excited na makakasama ko lahat ng mga amazing hosts at syempre mga bagong housemate. Sa March na nga pala ito magsisimula kaya ngayon pala pinag-uusapan na kung sino ipapasok sa bahay ni Kuya. Ayon nga po sa ilang source sa Sparkle Talents ipapasok daw ang baguhang sexy actress na nag-host minsan. Naning ito sa baguhang sexy actress na sikat na kapamilya actor. Ipapasok din ang anak ng kilalang actress pero wala kaming idea kung sino sa mga anak niya na ang ama nito ay isang award-winning actor. Napag-uusapan din sa Kapamilya Star ipapasok daw ang sikat na actress na sumikat ang love team nila sa gwapong actor. Pero narinig namin susubukan daw itong i-partner sa ibang aktor. Kaya baka isasama raw sa bahay ni Kuya ang baguhang gwapong aktor na pwedeng i-partner sa kanya. Siyempre, may idea na tayo kung sino yan. Pero sa tingin ko, si Bel Mariano nga po yan. Maghintay na nga lang po tayo ang official announcement nila kung tutuong sa GMA7 na mapapanood itong PBB Collab. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating talagang sinadya ko pong ihuli itong itong showbiz update natin ito kasi napaka-importante po sa akin to. Na ito, patuloy nga pa rin pong binabash itong si Miss Catherine Bernardo. Ito nga po, masaya tayong mga fans ni Miss Catherine Bernardo dahil finally after 3 years ay muling mapapanood ang iniidolo natin na sa isang TV show. Happy nga din po tayo na makakasama nga po ni Miss Catherine Bernardo sina Donnie Pangilinan, Eugene Domingo at ang legend na syempre na si Boss Freddy M. Garcia. Pero eto nga po hindi pa rin po talaga matigil-tigil yung pangbabash kay Miss Catherine Bernardo dahil nga po hindi daw nila bet si Miss Cat bilang isang judges. Mas bet pa rin daw nila sina Angel Locsin at Vice Ganda kaysa kina Miss Cat at Miss Eugene Domingo. Siyempre, hindi naman natin pahihintulutan tayong mga minyong fans ng Asia Phenomenal Superstar na matahin na lang si Miss Catherine at ako sa walang kaysa pag-judge, di ba? Para nga po sa ating mga supporters ni Miss Catherine Bernardo, good choice ang pagkuha kay Miss Cat sa PGT dahil matalino ito at magaling umarte. Hinantulad din siya sa mga naunang judges gaya ni Miss Chris Aquino at Angel na kahit hindi singer or dancer ay magaling kuminatis ng talento ng isang tao.
At syempre, sa tagal na po natin kilala si Miss Catherine Bernardo, alam po natin na may maibubuga po at pagbibigay ng pointers or advice sa mga kalahok. Sa mga nakakalimot nga po, alam niyo po ba na may dalawang multi-awarded album itong si Miss Cat? Una yung self-titled album niyang Catherine na nirelease noong 2014 at pangalawa ay yung Christmas Love Duet album niya with Mr. Daniel Padilla. Bukod nga po dyan, bago pa man sumikat at sumambag sa napakaraming GOC or edition si Miss Cat para na makuha ang isang proyekto tulad ng TV commercial, teleserye, pelikula at maging regular na going bulilit, parang araw siyang dumaan sa butas ng karayom dahil wala siyang backer noon sa mga audition niya. So please, tigilan niyo na po ang pangbabash kay Miss Catherine Bernardo at bigyan po natin siya ng pagkakataon para patunayan na kaya niya po tinanggap ang offer na maging isang judges sa Pinoy Got Talent. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.